Kitang-kita sa video na ito ang mga sariwa pang pasa. Bugbog at namamag ang binti ng 7 taong gulang na batang lalaki na si Kevin. Hindi niya tunay na pangalan. Narito po ang ilan sa mga larawang isinumite bilang ebidensya sa piskal. Makikita ho rito ang mga bahagi ng katawan ng bata na talaga namang napuruhan ng pamamalo ng akusado o yung inirereklamo. Nagkulay talong ho yung kanyang kita at binti kung makikita nyo sa kuha na ito. Ang kanyang braso mula ho roon sa baba ng siko papunta sa kanyang kamay. Makikita ho na puno ng pasa. Sa kanyang likuran, sa bandang puwitan, ganito po ang itsura ng mapuruhan ng pamamalo. Ang bahaging iyon ng kanyang katawan. Nagkulay talong at namuupo ang dugo. Pati po ang likuran ng bata, makikitang hindi rin ho nakaligtas sa pamamalo ng akusado. Kwento ng tunay na ama ng biktima na itatago namin sa pangalang Randy. April 29, 2024 na mangyari ang insidente ng pananakit ng stepfather nito sa kanyang anak. Ang rason ng pananakit: ayaw daw kasing matulog sa hapon ni Kevin noong araw na iyon. Grabe naman yan! Pinapatulog daw po siya. Ay ayaw matulog. Ang mababaw na dahilan. Kaya sinaktan niya yung bata. April 30, 2024 nang malaman ni Randy ang nangyari sa kanyang anak. Tinawagan ako ng anak ko, yung babae, yung ate niya. Ang sabi sa akin, nasa emergency hospital sila. Yung anak ko, binugbog daw ng amay niya. Kaya nagpunta ako doon. Doon ko lang nalaman. Ang kwento pa kay Randy, hindi daw ito ang unang pananakit sa kanyang anak dahil tuwing nagsusugal daw ang stepdad ni Kevin ay kinukulong daw nito ang bata sa banyo. Tinanong ko yung anak ko, tuwing magmamadyong pala yan ikinukulong sa CR. Hanggat hindi matapos magsugal, hindi lalabas ang bata sa CR. Ayon naman sa tiyuhin ng bata na si Gilbert, hindi niya tunay na pangalan. Umaga ng April 30, 2024 nang makitang tumatakbo si Kevin palabas ng bahay ng amain, puro pasa at latay na raw ang katawan nito. Nung malaman namin, tapos na Tumakbo na lang yung batang palabas. Nakita nung lola niya. Agad nilang dinala si Kevin sa bayan para idulog ang nangyari sa DSWD. So ang lolo, dinala niya dito. So yun, nagkausap-usap kami, daling kaagad sa Concepcion. Kaya diniretso namin sa DSWD. Nagdalhin sila sa PNP Women and Children Protection Desk o WCPD ng Concepcion, Tarlac para ipablatter ang nangyari. Pinuntahan ng mga pulis ang amain ni Kevin pero tila nag-disappear na raw ito. Pagkakuha ng informasyon, pumunta kaagad yung ating investigador at saka WCPD para maimbestigahan yung kaso. Pero nung time na yon, yung suspect ay wala na po doon sa dahil sabi nila tumakas daw. Nung time na naganap yung krimen.